mo na ako sagutin. Di ba yun ang pangako mo sa akin? Mahal na mahal kita. Ang tagal ko nang tinatago ito. Please, sagutin mo na ako. Santi, huwag dito, please. Nakakahiya eh. Nakakaya? Ano nakakaya dun? Sasabihin mo lang naman sa akin kung oo o hindi eh. Red, please take the shot. Go! Thank you. This is so stupid, Ava Grande. Red, basta ibigay mo na lang yung litrato na yan. You know where the meeting place is, right? Alam mo, Ava, hindi naman retrato ang hinihintay ni Joaquin eh. Ikaw. Pakunti-kunti, unti-unti, mawawala na rin ang uhaw ni Joaquin sa akin. Masyado mo yatang pinapahirapan si Joaquin, Ava. Red, baka nakakalimutan mo naghirap din ako. Kung ano man ang pinagdadaanan niya, wala pa sa kalingkingan na pinagdaanan ko. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, naghihirap siya. Well, at least take a nice picture. You look fat there. Ugh. I-deliver ko na. Thank you. Antonina? Antonina! Halika. Ano ibig sabihin nito? Ayan, police clearance. Nandiyan ang picture mo. Patapos itong birth certificate. Lourdes Macalinaw Giladuga na tiga Samar. Ano ibig sabihin nito? Lola, hindi po akin to. Ayan ang picture mo eh. Lola, maniwala ko kayo sa akin, hindi po akin yan. Lola. Lola, hindi naman po talaga akin yun eh. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo. Hindi sasabihin mo sa akin nakakaya. Para man na kinakaya mo ko naliligaw ako sa'yo eh. Hindi. Kaya lang... Kaya lang ano? Makikiran! Arlene, bakit? Bella! Ang nanay mo nagsusuka ng dugo! Halika na! Joaquin San Victores? Ikaw yung tumawag sa akin? Asan si Ava? Akala ko ba? Hindi na importante yun. I'm just a messenger. Napagutusan lang ako. Wait! Hello? Hello, sino to? Magkikita rin tayo. Kesa, huwag mo akong gawing sinungaling, ha? Nakita kong sumuka ka ng dugo.
Ano ko naman, Arlene? Napalakas lang yung ubo ko kanina kaya nagkaroon ng konting dugo. Huwag mo naman tinatakot ang anak ko. Nay, magpa-check up na tayo. Napapansin ko lumalala na yung sakit niyo sa baga eh. Oo nga naman, Elsa. Nandyan sa labas yung jeep ko. Naku, tama na. Ayoko niyan. Gastos lang yan. Aling Elsa, baka kailangan nyo magpa-check up. Ako, sinabi ko na napalakas lang ang ubo ko kanina kaya nagkaroon ng dugo. Siguro nagasgas yung lalamunan ko. Ito nga, hanggang ngayon masakit pa. Nanay, magpa-check up na tayo. May pera ako. Ay, ano pa naman kayo? Oh, ito. Gusto niyo, ayan, oh, uubo ko ulit. Tignan mo kung magkakaroon ng dugo. Oh. Oh, wala naman, di ba? Nay. Anak, siguro napagod lang ako. Pero pwede ba, ayoko na makadagdag pa sa mga iniisip mo. Ayoko nang alalahanin mo pa ako. Huwag na. Nanay, hindi naman ako makakadagdag sa alalahanin ko eh. Masasama ang loob ko kapag nalaman ko lumalala na ang sakit niyo. Ay, naku. Alam mo, gusto ko lang magpahinga. Kung gusto mo, bantayan mo ako pag sumuka pa ako ng dugo. Pero sana lang wag mo na ako dali sa ospital. Alam mo naman takot ako dyan eh. Oh, narinig nyo. Iwanan na daw natin si Elsa kung papahinga daw siya. Pero tatawag pa rin ako ng doktor. Mauna na kami, Elsa. Basta tawagan mo lang si Santi pag kailangan mo ng tulong. Salamat. Sige. Sigasuhin mo muna yung nanay mo. Bukas tayo mag-usap. Salamat ah. Aling Elsa, mauna na ako. Sige. Nay. Bakit hindi mo sabihin sa akin na nararamdaman mo, Rodolfo? Hindi yung ganyan tumatahimik ka na lang. Eh, wala naman akong sasabihin sa'yo eh. Iniisip ko lang yung pagkatalo namin sa basketball. Yun lang. Nandun din ako, Rodolfo. Nakita kong lungkot sa mukha mo nung kinakansyawan ng mga tao. Nasagutin ni Isabela si Santi at nakita kong bumagsak yung mukha mo nung yumakap si Isabela kay Santi. Anak, sino ba si Isabela? Siya po ang babae. Ay, siya po yung girlfriend nung nakatalo sa amin sa basketball. Sige na, magpahinga ka na. Hindi niya ako sinagot. Kasi nakakaya raw. Paano nakakahiya? Hindi ko alam. Basta nakakaya raw. Bakit hindi mo tinanong? Kuya naman, kapag ikaw ba sinabihan ng isang babae kaya kanya hindi sinagot dahil nakakahiya, magkakagana ka pa kaya? Kahit pa paano na may kahiyan din naman ako. Alam ko, wala. Ano? Alam ko, wala nang hiya-hiya sa pag-ibig. Sa bagay, ganyan din na naging kasalanan ko noon. Nahihiya ako magtanong at magsabi ng totoo. Kaya yun, sa bandang huli, ako rin na nagsisi. Siya.
Wala na ako matulog, ha? Sumunod ka na. Laging nangangarap kahit saglit nang ikaw at ako'y magkapiling puso. Saan ka ba nang galing kagabi? Kaya na tayo mag-usap, hinahanap tayo ng mama. Pwede ba sabihin mo sa akin, meron kang bagong kinakalanta rin, no? Meron kang bagong kinakatagpo. Bakit hindi ka magsalita? Kanina ko pa kayo hinihintay. Meron lang problema, ma. Wala akong pakialam sa problema niyo. Ang gusto kong malutas, ang problema ng aking apo. Alam niyo, meron tao na naririto na gustong i-discredit sa akin ang aking apong si Antonina. At kung kayo may nalalaman, magsalita na kayo ngayon din para sa ganun maging magaan ang parusa. Dolores, huwag ka masyadong presumido. Hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa nito. Leticia, dito nakatira sa bahay na ito ang taong naglagay itong envelope na ito sa kwarto ni Antonina. At sa oras na malaman ko kung sino yon, ngayon din aalis ng bahay na ito. Kinakailangan, madala agad sa ospital ang nanay mo upang matingnan ang kanyang kalagayan. Bakit, Dok? Ano ba ibig niyo sabihin? Malala na ang kanyang tuberculosis. Kung hindi natin maagapan, baka huli na ang lahat. Kahit di malaman. Papa-examine ko po ito kaagad, Doña Dolores. Sa akin mo lamang ibibigay ang resulta nito. Naintindihan mo? Nakakasiguro kayo. Po. Ikaw lamang ang pinagbibintangan kong gagawa ng ganito. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa mga pangyayaring ito, magbalot-balot ka na sapagkat ngayon din aalis ka sa bahay na ito. Teka. Darling, naubusan ka na ba ng pera at nag-uulit ka na ng damit? Paano naman niya ako makikilala? Ni Joaquin? Aha, don't tell me you're meeting him already. Oras na. Bye. Oh, well. Isabela, anong ginagawa dito na to? Oy, Totoy. Masama ba makiramay? Makiramay? Bakit? Sino matay? Ano ka ba? Sa namatay lang ba pwedeng sabihin yung nakiramay? Hindi ba pag malaki rin ang problema mo, pwede ka makiramay? Saka, may pera ka pa dyan? Para mapahiram si Isabela? Inay. Saan ka, Inay? Hindi ko kaya mo na pag may nangyari kay nanay, hindi ko kaya. Walang mangyayari. Nandito lang ako sa tabi mo.
ng nanay, Santi. Tutulong ako. Pinapaalis na kami sa lugar na to. Hindi ka kasya na panalunod ko sa palengke ko. Hindi ko kaya lahat. So, huwag kang mag-alala. Meron ako kahit unti na ipon. Tutulungan kita. Santi, ipon mo yan eh. Ayoko madami ka sa problema namin. Pero gusto kitang tulungan. Hindi. Ayoko. Hindi ako makakapayag. Hindi, ayoko, Santi. Yun ang desisyon ko. Sa'yo yan eh. Nako, sobrang sweet nila pag nakita mo. Lalo na yung part na nagyakapan sila. Nako, para silang si Romeo and Juliet. Hinggitin ba ako? Pero hindi pa tapos yun. Pagkatapos ng yakapan nila, abay mamayang konti, nagkaroon ka agad ng LQ. Eh kasi itong si Santi, tinutulungan si Isabela. Siyempre, pakipot si Isabela ay tanggapin. Nagtampong pururot yung Santi. Alam mo, hindi ko lang maintindihan to si Isabela. May sakit na yung nanay niya. Pinapalis na dun sila sa tinitiran niya. Tapos ay pantanggapin yung binibigay ni Santi. Dapat tumanggap ng tulong. Ay, tutulong ako. Paano? Hindi, may iniipon naman akong konting pera. Bibigay ko kay Isabela. Paano ka naman siguro tatanggapin niya yun? Eh, hindi nga siya tumatanggap ng tulong. Sa akin tatanggap yun. Daddy! I want that horse! Okay. Sheila! Sige, we'll get there. Joaquin, sasama pa ba tayo Okay na? dito? Ikaw na lang kaya samahan mo yung mga bata. Ayoko yata magtsabi mo, baka mahilo ko eh. Ikaw na lang kasi bibili pa ako ng pagkain nila. Anong gusto niyo? I want popcorn. Popcorn? You? Hot dog? You? Sige. Enjoy, ha? Ingat. Mommy, let's ride! Okay. Oh, careful ha. O ikaw, Dennis. Hello? Kamusta ka na, Joaquin? Papa? Andito ka rin? Nasaan ka? Pero kuya, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ay tanggapin ni Isabela ang tulong ko. Baka naman ayaw kanyang madamay sa problema niya. Pero gusto kong tumulong. Minsan naiisip ko kaya ayaw niya tanggapin ng pera ko dahil ayaw niya maipit sa akin. Ayaw niya magkaroon ng utang na loob. Bakit yun ba intensyon mo kaya ka tumutulong? Hindi, kuya. Ayoko lang kasi nakikita siya nahihirapan. Kasi mas nahihirapan ako. Di yan ang sabihin mo sa kanya. Ipaliwanag mo yun sa kanya. Maintindihan niya kaya. Oo naman, Santi. Matagal-tagal ko na rin naman kilala si Isabela eh. Alam ko na kahit pa paano, espesyal ka sa puso niya. Ha? At sabihin mo sa kanya, matutuwa ka kung tatanggapin niya yung tulong mo, di ba? Talaga? Oo. Talaga matutuwa si Isabela pag tumulong ako sa kanya? Oo naman. Magsinungaling na ba ako sa'yo? Kaya kung ako sa'yo, tumayo ka dyan, puntahan mo si Isabela, sabihin mo sa kanya na matutuwa ka kapag tinanggap niya yung tulong mo. Sige na, alis na. Dali! Sige, kuya. Ay, talaga na, kuya. Kasi muna na ako sa'yo, ha? Sige. Huwag mo natanggihan to. Kailangan mo to. Marami kang gastusin. Pero Rodolfo, Naku, wala ng pero. Sige na, tanggapin mo na. ayoko eh. Magagawa ko naman ng paraan yan eh. Isabela, ba't ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Walang mararating yan. Pero, Isabela, kaibigan mo ako kaya tumutulong ako sa'yo. Rodolfo, Alam mo, walang mararating yung pride mo. Hindi mo mapapagamot ang nanay mo dahil dyan sa pride mo. Sige na, tanggapin mo na to. Isabela, sige na. Hindi ka tatanggap ng tulong sa akin. Pero sa taong to, tatanggap ka ng tulong. Pare, wala namang bastusan. puso ko'y narito